Praise the Lord. So sa ating pong pagsisimula, let us pray and let us ask the presence of God na makasama po natin sa ating pong discussion ngayong gabi at pag-aaral ng kanyang mga salita. Let us pray. Heavenly Father, we praise you, Lord. Salamat, Panginoon, muli sa isang gabi na tinipon mo kami maging sa ganitong pagkakataon mo, Lord. Ikaw ang magbukas ng aming kaisipan, ng aming puso, maging ng aming mga pangunawa. Lord, i-bless mga bisita, mga kapatiran na nakahook ngayon at sumusubaybay, Panginoon. I-bless mong bawat pamilya, O Lord, at gabayan mo ang bawat isa sa amin. Naway maunawaan namin kung ano ang iyong niluloob sa aming mga puso, Panginoon. At kami ay maging mabunga para sa iyong gawain. Ang lahat ng ito'y para sa iyong kapurihan. Let the Holy Spirit, Lord, be with us and be our teacher in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. And sandali lang at gumalaw ang ating... all right. Okay. Right. Okay. So, patuloy po tayo sa ating mga pinag-aaralan. At ito po ay anong mga nakaraan po kasi ay lagi po nawawala po tayo ng internet. Ngayon ay dito po ako sa aking opisina at para i-try po natin na hindi na po magkaroon ng problema po ang ating connection. Praise God. And ngayong gabi ay tayo po ay patuloy na nag-aayos. Okay. Patuloy po natin pag-aralan. Ang ating po pinapag-aralan na yung tungkol po sa tinatawag na Antichrist. So, ito po ay tinawag lamang sa kanya, pantawag lamang sa kanya ng Bible na Antichrist because he is against Christ. Pero siya po ay tinatawag din po na Satan manifest in the flesh. So kung ano po ay ginawa ng ating Panginoon, kinukopya lang po na ni Satanas. At ito po hindi na rin po mapigilan dahil ito po ay nakasulat na. Ano po? Sinulat na po ito sa Biblia. So therefore, kailangan po siyang maganap. No? Wala pong may nakasulat sa Biblia na hindi po magaganap. Right? So, ito po ang ating pinapag-aralan ay para po maintindihan natin ang sistema po ng ating kalaban. Binabanggit ko po lagi na ang ating pong lakas na sa salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ang siyang magtuturo po sa atin kung ano ba ang kalaban natin, sino ba kalaban natin, paano natin siya malabanan. So, ang Antichrist po ay isang political figure, isang religious figure, isang economic figure, no? Isang military figure. Sa kanya na po lahat itong nangyayari. So, kung ating pong mapupuna, mga kapatid, ang ating pong mundo ay hinahanda po sa kanyang pagdating. Okay? So, okay. So, ang kanya pong mission kasi ay ang lahat ng tao ay mabuyok niya. So, alam niyo ba, ang makakatakas lang talaga sa paghahari ng Antichrist ay yung makasama lang sa rapture. No? Kapag hindi ka makasama sa rapture, sigurado yon, haharapin mo ang Antichrist. So kung kaya nga po na ang ating pong pinagsisikapan na tayo po ay makasama sa pagdating po ng Panginoon. Yun lang po ang first and last trip po natin ng ating hope. Kaya nga sabi nga ng Biblia looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior, Jesus Christ. So, yan po ang ating paghandaan. Ano po? So, alam po ninyo, nakakatawa po ang panahon. No? Parang actually, masasabi ko nga po na
kung kayo po ay maglalakwat siya pa, no? Or padadaig po sa ating pong mga sama ng loob, padadaig po tayo sa ating mga discouragement, padadaig po tayo sa mga problema, no? Padadaig po tayo sa mga away-away, o padadaig po tayo sa mga confusions. Mga kapatid, ang ating pong mapupuntahan ay sa paanan po ng Antikristo. Kaya po, ginagawa niya rin po ang lahat na ma-discourage po tayo lahat. No? Nakakalungkot kasi marami po siyang pamamaraan. Minsan very subtle. So, alam naman ninyo, pag gumalaw po ang Diablo, pino po yun. Hindi po siya gumagalaw ng magaspang. So, nahalata, obvious. Hindi po. Ang Diablo, pag gumalaw po, ay pino po yan. Hindi po ninyo yun maramdaman. Lumalabas na parang ko ay nagawa nun. Oh? Kagaya po kaya Danan sa kakaiba, di po ba kailangan lang na magkaroon po ng disobedience? Ang ano pong ginawa niya, hindi po siya ang kumuha po ng prutas, tama? Kung inyo pong mabasa ang Genesis, hindi po siya kumuha ng prutas at hindi rin po siya kumbaga, nagsubo kay Eva na kumagat doon po sa prutas. Wala po siyang ginawa. Kinausap niya lang. Okay? Yung kinausap niya lang, yung si Eva ang kusang gumawa. Yun din po ang kanyang ginagawa sa atin ngayon. Kumbaga, parang he will go with our heart, he will go with our emotion, he will go with our mind, no? Hanggang mapikon ka, mawalan ka na lang ng gana, at mga kapatid, ang mangyayari po ay mananalo na siya. Kasi actually, pagdating po sa paghukom, ituro, wala na pong silbi. Kahit po, sabi mo, yan sa kay Satanas, dahil yan kaya sa mga demonyo niya, dahil yan sa devil o kaya sa mga demons, wala pong silbi. Alam niyo kung bakit? Kasi nandun na sila sa lake of fire, ano pang judgment na kailangan nila kung sila man ay, talaga naman sila ang kadahilanan ng lahat ng panunukso ng sa tao. Di po ba? So, kahit ituro na siya yan. So, yung dahilan, wala pong silbi. Kaya lang, pagdating po sa harap naman ng Panginoon, hindi naman yung Diablo tatanungin, ikaw. So, bakit ka tumigil sa paglilingkod sa Panginoon? Umutin mo yun. Ba't hindi ka nakasama sa rapture? Sagutin mo yun. Diba? Habang ang church ay nagkakasayahan sa langit, ang mga maiwan naman ay haharap naman sa Antikristo na merong mga pagkukunwari. No? Pagkukunwari na okay ang lahat, no? Pagkukunwari na may kapayapaan, pero actually, mga kapatid, ang dulo niyan ay ang bawat tao ay kanya pong bigyan ng silyo. Ayan. Kung ang Panginoon ay nagsisilyo, ang Diablo magsisilyo din. Sisilyoan ka rin. No, sabi po ng Revelation, yan po ang tinatawag na 666, in which hindi po yan na parang itatak sa'yo na parang masakit o may baga. No? Hindi po. It is a mark na nandun po ang kanyang numero. So, kung ang Panginoon ay nagtatatak sa tao sa pamagitan po ng kanyang bautismo, no? Kung nagtatatak siya, ang Panginoon, may silyo din tayo sa Panginoon. Paano tayo nasilyoan ng Panginoon? Una, ang bautismo sa kanyang pangalan. So, sinisilyoan ka kaagad sa pangalan ng Panginoon. Pangalawa, ang sabi ng Biblia, ye are sealed unto redemption by what? The Holy Spirit. So, yung pong dalawang pamamaraan ng Diyos na ang isang tao ay masilyuhan at nakasigurado na makasama sa rapture, proven, sabi ng Panginoon. He or she endured up to the end. Alright? So, kahit na kayo nabautismoan, kahit kayo nakareceive ng Holy Ghost, hindi ka nagpatuloy. Marami kang mga disgusto, marami kang mga reklamo, marami kang mga napupuna, marami kang hindi ka makakonsentrate dahil dyan, hindi ka makakonsentrate. Hindi ka makakonsentrate sa worship, hindi ka makakonsentrate sa ministry mo, hindi ka makakonsentrate sa gagawin mo sa Panginoon. Anong mangyayari? Ikaw po ay mawawala. Kaya po, mga kapatid, ito pong Antikristo ay sumusunod lamang sa mga yapak po ng ating Panginoon. So, gusto niya kasi pantayan. No?
At ang battleground ngayon ay ang mga puso po natin at kaisipan. So, sino ba ang mananalo? Kung sino ipanalo natin sa puso natin at saka sa ating kaisipan, mga kapatid. Alright. So, ngayong gabi, kaya akin pong pakita, mga kapatid, ay ating pong pag-usapan, sino ba ang Antikristo? Okay. So, maya-maya, makita ninyo, hindi lang pala ito si Satanas, ha? Okay. Now, ang Antikristo, una, review lang po ito, ha? He will claim to be God and will be worshipped. So, i-pronounce niya, siya yung Diyos at sambahin siya ng mga tao niya. Walang magawa ang mga tao dyan. No? He will display miraculous power. The Antichrist will rule in full authority. Ayan, wala kang magagawa. No? Kapag ginusto niya, sundin mo. The Antichrist will control the world economy. So, he will also, the earth needs to fight against Christ. And so, sabi nga ng Revelation 19:19, so the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to wage war against the rider on the horse and his army. Sino po yun? Ang Panginoong Isus po yun. Kasama ang sino? Ang church. Yan. Kaya, kung makasama ka sa rapture, babalik ka, nakasakay ka na sa kabayo. Kasama ka na ng ating Panginoon na kumbaga, lalaban sa mga armies in this world na inorganize ng Diablo. So, makita po natin actually mga kapatid na ang bawat bansa naghahanda po ng kanilang mga military, no, kanilang mga armas, no. Ngayon napaka-fragile, no, ng sitwasyon natin, no. Parang naulit yung mga panahon ng Cold War, no, na may kuno-kuno ng away, parang hindi mo maintindihan, di ba? Ang Russia against US, against Europe, and then against US, then US against China, no? And then against North Korea, parang hindi mo na maintindihan. Ngayon, China against India, no? And China against also smaller countries in ASEAN or Southeast Asian nation. So, makita po natin na kumbaga ang mga military ay nagpapalakas. Pero lumalabas actually mga kapatid, time is too short para sa isang tinatawag na World War III, mga kapatid. No? Dahil huli na po yun mangyayari and ang kanilang mga armas ay gagamitin po nila yan para lumusog po sa Jerusalem at lalaban sila sa ating Panginoon. Kasama po yan ang church. No? So kung tayo po doon. Ay siyempre, ano bang ilaban nila sa atin? Sila na mamatay, tayo hindi. Di ba? Pag makasama ka sa rapture, hindi mo mamamatay. Sabi ng Bible, for the sake has no power. Blessed and holy seal, that is part of the first resurrection. That's the rapture. For such, the second that has no power in them. So, hindi na mamamatay. So, ano pang ilaban ng mga taong ito? Kaya lang, at their desperation, sila po ay lalaban sa Panginoon. That is why, makita po natin, ang China nagpapalakas, no? US, maging ang mga bansa like ang Russia, no? Meron po silang mga space weapons ngayon, no? Na dinidevelop. Sa pelikula lang po natin nakikita na yung mga lasers, di ba? Gagamitin nila para ituon lang sa isang bansa, then titirahin yung isang ano. Pero ngayon, naalala niyo yung mga news na yung China ay nakusahan na tinutok po nila yung kanilang laser gun, no? Military grade na laser gun sa isa pong mga barko po natin at maging po sa isa sa mga barko ng US. Kaya nagreklamo, no? Nag-protesta po ang Pilipinas. Ibig sabihin, nakatarget ka. So we just do not know kung ano po ang magagawa at anong pinagagawa nila doon sa no? Kaya po na ang Diablo, hinahanda niya na po ang buong sistema niya para po sa kanyang paghari, mga kapatid. That is why na tayo naman po na mga anak ng Diyos, dapat po ay bigyan na po natin ng pansin. Yun pong atin pong kaligtasan. Ano po? Huwag po nating i-entertain. Yun pong mga sagabal po sa ating kaligtasan. Right? Huwag po ninyong bigyan ng pansin. Yung mga pinapadala ng Diablo ng mga confusion,
ng mga kung ano-anong mga pag-iisip, no? At minsan mga problema, minsan mga sakit, minsan na kawalan, di ba? Ang dami po nun no? Na po pwede pong maipapadala. Kaya lamang po ang sikapin po natin na hindi po tayo mawala sa ating Panginoon. Ngayon, ang isa naman ating pong consolation po dito is that na-determine na rin po kasi kung ano ang katapusan ng Diablo at ng sumunod na kanya. Dito sabi, no, na ito po ay nakasulat sa Revelation. Sabi po niya, and I saw the beast, the kings of the earth and their armies, gathered together to make war against him who sat on the horse and against his army. Then the beast was captured. No? And with him, the false prophet who worked signs in his presence by which he deceived. Okay. So gagamit po siya ng false prophet na mag-deceive o magdaya, no, sa mga tao to receive the mark of the beast and those who worship his image. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. Kasi gagamit po siya ng tao, no? Ang Diablo. Si Jesus Christ, gumamit din po ng tao, di po ba? Si John the Baptist, di ba? Si Mary, di po ba? Gagamit din ng tao na maganda naman po ng kanyang daanan. Pero ang katapusan po nila ay lake of fire burning with brimstone. So may destiny na po kasi sila. That is why wala na po silang pake, no? May destiny na sila Doon na sila papunta So that means hindi na sila nag-iisip kung ano ang mangyayari sa kanila kumbaga gagawa ka ng masama, gawa ng masama, total may destiny ka na Gawa na yung destiny mo Punta ka na sa lake of fire. Ang papagawa mo, di po ba? Hindi kagaya sa tao, may chance pa tayo. Di po ba? Kung magsisi tayo ng ating mga kasalanan, mahugasan tayo ng ating mga kasalanan sa magitan ng bautismo sa pangalan ni Jesus, at magtanggap tayo ng banal na Espiritu, ay mababago pa po ang ating destiny. Kaya po sa aming mga mahal na bisita ngayon, mga kapatid, mga katutok simple lang po ang kailangan natin sa kaligtasan. Huwag na po natin itong patagalin kasi nakasulat na po ito sa Panginoon. Minsan mga kapatid, marami lang po mga iniisip po natin na hindi natin masunod. Pero sa totoo lang, napakasimple po na pinapasunod natin ng ating Panginoon. No? Pag nalampas po ito at nagtanong ng kaligtasan, wala na pong chance kahit ano pang repent ang gustong gawin mo, kahit lumuhod ka pa pabalik-balik sa mga simbahan na maiwan. Kahit na sigaw ka ng sigaw, mag-prayer meeting ka ng 24 hours, in 7 days, wala na pong epekto. Bakit? Tapos na po kasi. Right? So, mga kapatid, gusto ko maintindihan ninyo na ito pong Antichrist ay naganda na sa kanyang paghari. Pero, isipin po dapat din natin, mga kapatid, na kapag pinag-aralan po natin sa Bible, may mga Antichrist na. May mga Antichrist na. So, minsan hindi po natin alam. May tao pala na Antichrist na ang kanyang status. Baka isipin niyo, Antichrist, yun lang si Satanas. Pero meron pong mga Antichrist in the sense that they are against Christ. Right? Now, sa time ng mga apostol, binabanggit na po nila, even today, sabi nila, mayroon ng Antichrist. Basahin po ito. 1 John chapter 2, verse 18. Ano pong sabi niya? Little children, it is the last time, as ye have heard, that Antichrist shall come. Okay? Sabi niya. So, ito na ang mga huling araw. Imagine, 2,000 years ago, it was the last time. Last days ng tawag ni Apostle John. Alam niyo kung bakit? Because our dispensation, which is the 6th dispensation, or the 6th time that God man, ito po huli. Kaya tinawag po yan na last time. Ang pagdating po ng ating Panginoon is the last days na actually. Start na yun ang last days. Kaya nga sabi ng ating Panginoon,
in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Sabi niya sa Joel chapter 2, verse 28. Di po ba? At inulit po yan sa Acts chapter 2. So, nagkaroon po ng fulfillment yan, Acts chapter 2. So, doon na rin mag-start ng in the last days. Kasi we are on the last dispensation. However, tandaan po natin na ang isang libong taon natin, sabi nga ni Peter, ay isang araw lang sa Diyos. So, kumbaga, ang ating buhay, parang minutos lang pala, segundos lang ito sa orasan ng Diyos, mga kapatid. So, ang isang taon, sabi niya nga, ay 1,000 years po yun, ang isang araw lang yan sa Panginoon. Alright? So, makikita natin kung gaano bakit nasasabi ni Panginoon, it's last day. Kasi sa kanya po, last day na talaga yun. Kumbaga, nahati-hati niya na sa araw. O ito ng huling araw. Itong huling araw, last days nga. Kaya lang sa ating time, isipin natin parang ang tagal pa, ang haba pa. Hindi po. Sa simula pa lang, pagkamatay ng ating Panginoon, mga kapatid, pag-start ng church, it is already the last day. Ang sabi niya rito, narinig natin that Antichrist shall come. Pero anong sabi ni John? Even now, are there many Antichrist. Wow. Oh, sabi niya po dyan. Whereby we know that it is the last time. So marami po sa kapanahon, maging sa kapanahon na nila, marami pong mga tinatawag natin. So dito po tayo mag-focus. So, hihiwalay po muna tayo ng konti doon sa totoong Antichrist, which is si Satanas. Dahil meron din po mga Antichrist na normal po siya. And in fact, maaring Christian din po ang tawag sa kanya, mga kapatid. Alright, now, ang sinasabi po ni John chapter 4 verse 3, and every spirit, ito ating take note, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Take note, every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come. And even now already is it in the world. So, meron na pong mga nauna, pero ang kanya pong definition is that Jesus Christ, kung hindi siya naniniwala that Jesus Christ is come in the flesh, hindi siya sa Diyos at ito ang espiritu ng Antichrist. Dahil ang sabi niya nga rito sa John, si John rin po ang nagsasabi rito sa kanyang pangalawang aklat, for many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. Okay? Who confess not that Jesus Christ is come in the flesh, this is a deceiver and an Antichrist. Right? So, pag tinignan po natin mga kapatid, no, na meron pong mga naghahanda, ito po'y kasama sila sa mga naghahanda na i-chapwera ng mga tao si Jesus Christ. So, alam niyo po ba mga kapatid na kapag na-chapwera ng tao si Jesus Christ at ilagay po nila ang ibang Diyos, yan, ay sigurado na pong nasa diablo sila. Kasi ang tanging kaligtasan natin nasa kay Jesus Christ lang. Tama? Sabi po kasi ng ating Panginoon, I am the way, truth, life. Right? So, ibig sabihin, ang ating Panginoon lang ang tanging daanan sa kaligtasan. Dahil sabi nga ng Acts chapter 4 verse 12, for there is none other name given among men under heaven, whereby we must be saved. So wala pong ibang pangalan. That is why very, very, very important po yun na makilala po ninyo na ang Diyos mo ay ang Panginoong Isus. Very important yun na siya ang iyong tagapagligtas kasi mga kapatid, yan lamang ang tanging pangalan na makakaligtas sa iyo. That is why wala pong valid na bautismo na masasabi mong balido kung walang pangalan ni Kristo. Ayan. Yung po sinasabi nila sa Matthew 28:19 na
na sinusunod ng karamihan ngayon, lahat ng malalaking denominasyon, ito ang kanilang bautismo. Matthew 28:19. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero mga kapatid, ang sabi po ng ating Panginoon, bautismo ninyo sila sa ngalan. Di po ba? Ngalan. May ngalan dapat. Ayun yung ngalan. Kasi ownership yun eh. No? Yun nga, inaulit ko lagi na pagmamayari yan. Kasi tayo mga kapatid, isipin po natin lahat tayo ay binili ni Kristo, tayo ay pagmamayari ni Kristo. At kung pagmamayari tayo ni Kristo, tayo po ay hindi na atin. Yan ang sabi ng Apostol Pablo. No, ngayon kung hindi po tayo atin, that means hindi po tayo makapag-gusto lang kung anong gustong gawin natin. Hindi tayo makapag-gusto kung anong gusto natin sabihin, mga kapatid. No? Isipin po sana natin na ang ating po mga desisyon ay naaayon din po sa kalooban ng ating Panginoon. Pangalawa po, ay dapat po na ang ating pong buhay is pleasing unto the Lord. Alright? Dahil pagmamayari niyo tayo eh. No? So hindi po pwede na ikaw yung mag-decide kung dapat ang itsura mo. May standard ang Panginoon. Hindi naman niya dinidika na dapat ganito ang kulay, dapat ganito ang design. Hindi po. Kundi may mga principles po na dapat mong sundin. Sa kahit sa pagbibigay, no? Sa iyong mga ikaw po, may standard ang Diyos. Kahit sa iyong buhay, no? Kahit sa iyong mga pang-araw-araw na ginagawa, may standard ang Diyos. So hindi po pwede na balikuin po natin ang salita ng Diyos, hilot-hilutin po natin ang salita ng Diyos para tumama lang sa ating pananaw. Dapat mga kapatid, tayo ang hilutin para tumama sa salita ng Diyos. Praise the Lord. All right. So, ito pong mga deceivers, no, na nasa mundo, ay sabi nga rito, they will not confess that Jesus Christ is come in the flesh. Sila ay mga deceiver and an antichrist. Ang katanungan dito mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng Jesus Christ is come in the flesh? Diba? Ilang beses binanggit. Ngayon, yung antichrist, hindi po siya naniniwala na si Kristo ay dumating sa laman. Alam niyo kung pag-try po natin na bigyan po ng kunting analysis po ang statement na ito na Jesus Christ is come in the flesh. Kasi ganito po yun. Dumating daw siya sa laman. Ibig sabihin, may pre-existence. Right? Kasi dumating siya eh. Dumating siya sa laman. So may pre-existence yan. Ibig sabihin. Ang W yun, may pre-existence. Ang Diyos mismo na kanyang kaharap na yun, alam niya, darating yun sa pagkasalaman. Kaya dinidinay, gusto niyang i-deny na si Kristo, tao lang yan, hindi yan ang Diyos. Yan. Si Kristo, tao lang yan, hindi yan siya ang Diyos na galing sa langit. Pero ang word po na sinasabi, Jesus Christ is come in the flesh, meaning may pre-existence po ang ating Panginoon. Ngayon kung may pre-existence, ano siya? Sabi niya, Abraham was I am. Di ba ba? Sabi niya, ang sabi po ng John 1:1, basahin po natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tingnan niyo the same was in the beginning with God. All things, okay? All things were made by Him. Ilan silang gumawa? Isa lang, di ba? By Him yun eh. Kasi kung dalawa yan sila, tatlo yan sila, dapat sabihin, all things were made by them. Kasi sabi nila, dalawa daw doon, ang iba naman nagsasabi, tatlo na silang nandun. Kasi kung sabi ko kasi, all things were made by Him, anong ginagawa ng dalawa? Kung tatlo sila doon. Kung dalawa naman sila, anong ginagawa ng isa? Isa lang ang nagtrabaho. All by Him. Take note and without Him was not anything made that was made. Alright? So, ang Diyos mismo ay gumawa ng lahat ng bagay. Pero sa simula daw ay salita. Alright. Salita daw ang kung sa ano pa, kung sa iba pang mga translation, verbo.
Malalim-lalim yung verbo. Hindi mo yun, parang ano yan eh, mga Latin or medyo ano yan eh. And ang verbo daw ay kasama ng Diyos at ang verbo ay ang Diyos. Hindi po ba? Equation, ano? Bakit ganito yun? The word. Okay, word. Narinig po ninyo ako, di po ba? Okay, narinig po ninyo ako. Ngayon, ano pong narinig niyo mula sa akin? Hindi po ba word? Tama? Ang word na inyong narinig, kasama ko. Ngayon, mga kapatid, kung ilipat natin yan sa Diyos, ang Diyos kasi hindi nakikita. Walang makakita sa Diyos. Paano malaman nila ni Adan at ni Eva na nandun ito? Dahil nagsasalita ang Diyos. Ano ba? Tingnan po ninyo sa Genesis. And God said. And God said. Diba? Salita yun eh. Yun yung salita. Yung sinasabi na ng Panginoon na, let us make man in our own image. Siya yung salita. Kasi wala pong pinanggagalingan ng salita, kundi ang Diyos. Kaya ang salita niya mismo ang Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, may kapangyarihan. Praise God. May kapangyarihan yan. Kaya dati sa'yo, pag ginamit mo ang Word of God, pag may pangako ang Word of God, mga kapatid, because that is, it came from God, and that is God's Word. May power po yan, mga kapatid. Dahil siya yun. Siya yun, it represents Himself, mga kapatid. Yung word na yun, panghawakan mo, that is why sabi ng ating Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Di ba? So ngayon, hindi natin nakikita. Pero, naririnig siya. Kaya nalalaman mo, oh, God is there. Di ba yun, kaya nga sila ni Moses, may kulog, tapos merong uso, tapos merong apoy. Pero anong sabi ng Bible? God was not there. And then, nagsalita siya. So, yun ang Diyos. Nandun ang Diyos. Nung magsalita siya. So, nung sinasabi po niya na, let us make man in our own image, hindi po tumutukoy na may marami mga kapatid. Ang salita na yun, ang tinutukoy niya, ang parating na salita na ang salita magiging laman. Yung salita na yun, yung mismo ang Diyos, magiging laman yun. Let us make man in our own image. Anong image ang kanyang tinutukoy? Ang image ng paparating na yung sinabi niya o ang salita niya na magiging laman, mga kapatid. That is why anong sabi po ng John 1:14, and the Word was made flesh. At and dwelt among us. Oh, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father. So sabi nila, bugtong na anak. Tama, bugtong na anak. Dahil ang anak, laman. Tinawag na the only begotten at bugtong na anak kasi minsan lang magkaroon ng laman ang Diyos. At ang laman nila nakakaramdam, ang Diyos hindi. Ang laman ay namamatay, ang Diyos hindi. Ang laman na yun ay nagugutom, ang Diyos hindi. Ang laman ay napapagod at inaantok, ang Diyos hindi. That is why, mga kapatid, ang laman ng Diyos ang siyang nagiging abogado natin between the Satan na nag-aakusa sa atin at sa Diyos, mga kapatid, na magbibigay ng judgment. Siya po ang namagitan, yung laman na yun. Bakit? Ramdam niya tayo, alam niya ang ating pinagdaanan, ang ating kapigatan, alam niya ang ating kapigatan, mga kapatid. Praise God. Kaya nga po, ang word ngayon na tumutukoy sa Genesis 1:26, nagiging laman. Anong itsura niya? First Adam. Tama? Sabi natin ng Apostol Pablo, ang second Adam, yung nagdala ng, ang first Adam, nagdala ng kamatayan. Ang pangalawang Adam, nagdala ng buhay. So, kawangis niya ang first. So, yung kinupyahan actually ni Adam, ay naman, so, una, that is why Jesus Christ was called
The firstborn of all creation. Bakit? Dahil siya ang sinundan ng lahat. Although na nauna sa chronology, parang una itong si Adan na nag-exist. Pero sa totoo lang, ang kanyang imahen, kinupya lamang sa magiging imahen ng Diyos sa laman, mga kapatid. Kaya tinawag siyang second Adam, no? So, kaya sabi ng ating Panginoon, no? Sa John chapter 8, verse 23 to 25, and he said unto them, ye are from beneath, I am from above. Oh, nakita niyo? So kung galing ka sa above, ano siya? Kasi dalawa lang naman ang creation doon sa langit eh. Ang creation. Ang nandun sa langit, I mean, dalawa lang ng Diyos at ang kanyang nilalang which are angels. Hindi po ba? Wala naman po iba doon eh. Ano sabi niya? Ye are from beneath, I am from above. Ye are of this world, I am not of this world. Ito ngayon, pakinggan ninyo maigi. Dahil ang purpose po na nag-come into the flesh siya, itong sabi niya, I said therefore unto you, that ye shall die in your sin. For if ye believe not that I am He, you shall die in your sin. Sino po na He? Yun po yung nagsalita. Yun po yung Diyos sa Espiritu. Ang Diyos na Espiritu na nagsasalita na hindi mo alam kung saan siya, hindi mo alam kung anong tsura niya, nagsasalita siya. That is why, mga kapatid, nung dumating sa anong sabi po ng Galatians, Jesus Christ is the image of the invisible God. So, ang Diyos na hindi nakikita sa kaninong anyo? Sa anyo ng nagdalang pangalan na Jesus Christ. Now, ngayon, pag sinabi po natin Jesus, maraming sabi nila, iba na naman, iba daw siya kaysa doon sa Diyos Ama. Mga kapatid, ang Diyos Ama, siya po yung sa pangkalatan, pero kailangan po niyang kumuha ng laman para po iligtas tayo. Tama? Actually, sa totoo lang, ang dahilan po na kailangan po niya ng laman is not for other purpose, but to save you and to save me. Dahil wala pong pwede na makapagbayad ng ating kasalanan. Kailangan may isa pong perpektong buhay na mawala. May isa pong perpektong dugo na dapat po ay lumabas. Ang Panginoon lang ang pwede magdala niyan. That is why, ang sabi ng ating Panginoon, thou shalt call His name Jesus. Jesus sa Hebrew, Yahshua. Okay? Yahshua. Anong ibig sabihin? Yahweh become our salvation. Yan. So meaning, ang ating Panginoon napunta sa lupa, nagkatawang tao para iligtas po tayong lahat, mga kapatid. So, napakahalaga po ng pangalan na yun kasi bawat ginagawa ng Diyos, nagdideklara po siya ng pangalan. Di po ba? Pag nag-provide siya, anong ginagamit niya? Di ba? Jehovah Jireh. Di ba? Mayroong mga Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Gadong Peace. So, bawat po ginagawa ng Diyos, meron po siyang pangtawag, no? Na tinutukoy sa kanya. Pero, ang pangkalahatan po is Yahshua, meaning, ang lahat po kasi na nandito, kasi ang lahat po ng kailangan mo sa salvation, everything yun eh. Lahat yun. So, nasa kanya na paloob. That is why, anong sabi ng Colossians? For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Yun. Nandun na yung kabuuan. That is why, ang sabi po ng Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name, take note, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. Oh, nakita niyo? Ano na? Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Diba? Kung naiintindihan mo, mga kapatid, ang manifestasyon ng ating Panginoon, kilalanin mo ang ating Panginoon. That is why kilalanin mo na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya yung dating Ama, siya yung Ama Diyos sa Espiritu, mga kapatid,
na nagkatawang tao, dapat maniwala ka dyan. Dahil kung hindi, mga kapatid, na hindi ka naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao, mga kapatid, Antichrist ka. Sorry. Pero yun ang sabi. If you believe that Jesus Christ is come in the flesh, anong tinutukoy po doon? Di ba? Oh. Anong sabi nila dito? Sabi ng ating Panginoon, no? Pag hindi ka naniniwala na siya yon na nagsasalita at siya yung paparating at na siya yung maglilikas, ang sabi niya, ye shall die in your sins. Bakit? Dahil kapag hindi ka naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo Jesus, hindi ka mahuhugasan ng iyong kasalanan. Alam niyo kung bakit? Imposible kasi magpabaptize ka. Tama? Hindi ka nananampalataya sa Panginoong Isos. Imposible magpabaptize ka. Kaya kung naniniwala ka sa Panginoon, the next thing that you should do is to get baptized in the name of Jesus Christ para hindi ka na makuha ng diablo. Right? So ngayon, sabi nila sa 25 mga kapatid, they said they unto him, who art thou? Jesus Christ, take note, and Jesus saith unto them, even the same that I said unto you from the beginning. Oh, praise God. From the beginning. In the beginning was the Word. And the Word was God. Di ba ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano sabi ng Genesis? In the beginning, God created the heavens and the earth. So ngayon, naway, naiintindihan nyo na po ng unti-unti, mga kapatid. Ang ating Panginoon Isus, ang kapangyarihan. That is why, pag binanggit mo pangalan ni Jesus, wala na mas mataas doon. For there is none other name. Hindi ko ba? Ay sabi niya, every knee shall bow. Every tongue shall confess. Sabi ng Biblia kung ikaw ay merong anak, meron kang ama. Pero kung wala kang anak, wala ka ring ama. Yan kasi ang lahat ay nakaloob sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya sabi niya, even the same that I said to you from the beginning. Kasi nagkasama mga apostol. Sabi niya, sino ka nga ba? Diba? Kahit ang mga apostol na katabi niya na nalilito, sino ka nga ba? Kaya sabi niya, sinabi ko na sa inyo. Yeah? Ako ay mula pa sa simula, mga kapatid. Now, anong sabi ng ating Panginoon? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Right? So, ang laman na yun, ang namamagitan po between the righteous spirit God, no, at saka sa sinful flesh which is man. Okay? Siya po sa atin, namamagitan po sa atin. Sabi niya rito, sa verse, if ye had known me, ye should have known my Father also. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi mo na kailangan alamin ang Ama. Alamin mo na lang si Kristo. Alamin mo na lang kung saan siya galing. Alamin mo na lang kung anong bisyon niya. Alamin mo na lang kung sino siya. Dahil sabi niya, kung kilala ninyo ako, kilala ninyo ang aking Ama. At sabi niya, when from henceforth ye know him and have seen him. O ngayon, at mula ngayon, nakilala na ninyo siya at nakita ninyo siya. Sino nakita nila? Jesus. Ang laman ng Diyos. That is why yung sinasabi nila na doon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Mga kapatid, ang buktong na anak na yon, laman ng Diyos. Right? That is why the very person of God is siya yung may persona siya yung may laman no? So, ang sabi nga ng ating Panginoon, kung kilala ninyo ako, kilala ninyo ang aking Ama, at mula ngayon, nakilala na ninyo siya, at nakita ninyo siya. Kaya po, minsan, may mga taong iniitsapwera pa na, Christian yun mga Christian group din yun pero iniitsapwera nila ang Ama, si Jesus Christ, kasi dapat ang Ama lang daw.
Kasi yun lang ang tutungan. So para ma-reconcile na may isang Diyos at kinikilala nila yung Ama lang, so dapat nilang ideklara na si Jesus Christ ay tao lang at hindi Diyos, kasi kung ideklara nila na Diyos din si Jesus, ang feeling nila, violation yun sa Bible. Which is tama na violation yun. Kasi pag dalawang magkahiwalay ang Diyos mo, yung iba. Iba na, hindi na yan biblical. Sa Bible, isa lang talaga ang Diyos, mga kapatid. Pero ang Diyos, hindi po nawala sa langit kung nandito sa lupa. Dahil He is everywhere. As a spirit, He is everywhere. Ano po siya ng lahat? Kaya utang. Kaninong utang? Utang din. So, ang Espiritu ng Diyos, nandun yun sa loob ng laman, mga kapatid. That is why, maging ang mga apostol, mga kapatid, nung nalito na sila, kagaya ng iba sa mga nakikinig ngayon, posible may mga nalilito, posible may mga nakukonfuse, at sasabihin nila na, ano nga ba talaga magiging kung mga Diyos din, na si Diyos din, di po ba? Kaya, na-develop na naman ang Trinity, kasi, parang Diyos din, parang Diyos din, ang Espiritu Santo, Diyos din. Paano mag-isa ang Diyos? Kaya nag-develop na lang sila ng theory na Trinity. Diyan po nanggaling yan ang Trinity. Yung hindi nila maintindihan, hindi nila makilala ang Panginoon. At actually, sa totoo lang mga kapatid, ang Diablo lang naman ang nag-keep na kanilang isip na hindi nila kilalanin ng Panginoon. Kasi alam ng Diablo, ang kaligtasan kay Kristo, wala naman sa iba, kay Kristo lang. Kailangan maharangan ang pagkakilala mo. Kaya nga maging si Felipe, mga kapatid, na sabi niya, ano ba ito? Nakukonfuse na ako, hindi ko na alam kung ano gagawin kang. Paano ba ko ba makilala? Kaya ito sabi niya, mga kapatid, sa verse 8. Philip ng John 14. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Sabi niya, Panginoon, ipakita mo na lang kaya ang Ama sa amin. Para tapos na, kasi na kami, solve na ang problema namin. Solve na ang confusion namin. Praise God. Anong sagot? Verse 9. Ayan po, nakasulala. And Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? Kasama. Hindi ko kilala. Hindi ba ba? Ang tanong lang ni Felipe, simple eh. Ang confusion, kung may ama nga ba talaga na hiwalay, at itong Jesus ay hindi ito siya. Maawa ka. Hindi na kami mag-isip, hindi na kami makonfuse. Okay na, tapos na, solve na kami. Sabi naman eh, nakakalungkot ito dahil sabi niya, hindi mo pa ako kilala. Sabi niya, He that hath sent me hath seen the Father. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Alam niyo itong si Felipe, hindi niya alam anong pinaghihingi niya. Gusto niya ipakita ng Diyos, magpakita sa kanya ang Diyos na Ama. Hindi siya nag-iisip. Gusto niya siguro kamatayan. Sabi po ng Bible, walang makakita na tao sa Diyos na mabubuhay. Kaya nga maging si Moses na pinakamamahal ng Diyos, nung sinabi ng Diyos na dadaan ako Moses, magtago ka sa bato. Magtago siya sa malaking bato, mga kapatid. Hindi mapuntin Diyos dahil alam niya matipid si Moses na sumilip, tingnan ang mukha niya. Siyempre alam ng Diyos, once na ginawa ni Moses yun, kahit siya pa si Moses, mga kapatid, at piniling-pili ng Panginoon sa lahat, mamamatay siya. Mamamatay siya kasi nakita niya Diyos. Kaya nung ginawa ng Diyos, tinakpan niya pa ang mata ni Moses. Ang kanyang kamay nilagay niya sa mukha ni Moses habang dumadaan siya. At nung lumampas ng Diyos, tinanggal niya ang kanyang kamay. Nakita ni Moses, the only person who saw the back portion. So, mga kapatid, before God, nothing else. So you cannot see God because you are more than God. If you see God, because you are in the front of God.
Ama? Kaya ang pwede lang maipakita ng Diyos, backpart. Ano po yung backpart niya? Creation niya. Yun yung ginawa, mga kapatid. That is why, before God moves in your life, there is darkness. But when God moves in your life, enters into your life, mga kapatid, at kapag dumaan na ang Diyos, mga kapatid, anong nangyayari sa'yo? Nagkakaroon ka ng masayang buhay, nagkakaroon ka ng maliwanag na buhay, nagkakaroon ng pagbabago, mga kapatid. And that's the creation of God. That's the creation of God. You are recreated by God. That is why ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. You are recreated by Jesus Christ. You are recreated by God. Ang sabi nga, all things are passed away. All things are become new. Oh, that is why, brethren, when you know Jesus Christ, you know that it is God who moved in your life. And that is why when you receive the Holy Ghost, you know that it is not a separate God. It is the Holy Spirit of Jesus Christ. The Bible says it. Romans chapter 8 verse 9. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Mga kapatid. So, nung sinabi ng ating Panginoon, ipakita mo na lang sa akin, sabi ni Felipe, ang Ama, at okay na kami. Sabi niya, he that hath seen me hath seen the Father. Paanong sabihin mo sa akin na ipakita ang Ama? Mga minamahal, si Moses, nung dumaan ng Diyos, sinilip niya ang likuran ng Diyos. Nakita niya ang creation ng Panginoon. You know that the hand of God used, the Bible says, by His fingers, He created the heavens and the earth. Tama? Kaya nung nilagay yan sa mata ni Moses, maybe it's magic, I don't know. Maybe it's more than the technology that we have right now, but it tracks in all the memory of Moses. And that is why even Moses was born only in the book of Exodus. In fact, the second portion of the Exodus, the Bible says that Genesis was written by Moses. Kaya nakasulat si Moses ng Genesis na matagal pa siya bago na ipanganak. Doon pa siya sa Exodus na ipanganak. Nasulat niya yan dahil he is the only person that ever saw the hand of God and the back portion of God. But he was not able to see God because if he saw God, he died right there on the spot. Mga minamahal, ang sinasabi nga po ng Biblia, believe. The start of our salvation, believe on the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Praise the Lord. At dito po natin makikita kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon ko. Definitely, the next thing that you will do is to acknowledge that you are a sinner. Amen? And if you acknowledge that you are a sinner, you will repent of your sin. And repentance is not enough. You need to be washed of your sins. And that only happens in the baptism using the name of Jesus Christ. And, mga kapatid, huwag ka makontento na naugasan ka lang sa kasalanan. Kailangan ang Espiritu ng Diyos mananahan sa iyo. You can receive the Holy Ghost anytime because the Holy Ghost is that is why nung ang Panginoon ay nabuhay na magmuli, di ba? Babalik siya sa langit. Ang sabi niya, kailangan kong umalis. Kasi sabi niya, kapag hindi ako umalis, hindi may papadala ang banal na Espiritu. So, Panginoon sa Espiritu ang magpapadala ng banal na Espiritu. Kaya sa inyo po ng mga nakikinig ngayong gabi, hindi po sayang ang inyong pagkilala sa Panginoon. Hindi po sayang ang inyong pagkilala sa Kanya na tagapagligtas at Panginoon at Diyos ng inyong buhay. Hindi po sayang, mga kapatid, na kayo'y nabautismuhan sa pangalan niya. Dahil wala na pong higit pa
na mas mataas sa pangalan ng Kristo. Mga minamahal, sikapin po natin na magampanan po ang kaligtasan na meron po at nalay po sa ating ng ating. This is the only way that we can be saved. And we cannot be apart under the administration of the Antichrist. Brethren, those who do not believe that Jesus Christ is the Father that manifested in the flesh is an Antichrist. They just don't know it. Antichrists are so prevalent nowadays. Pero mga minamahal, sabi pa nga ng ating Panginoon, mas mapalad ka. Kagaya na sinabi niya kay Peter. Dahil ang nagpahayag sa iyo nito, hindi tao. Anong pahayag? Ang pahayag ng pagkakilala kay Kristo. Hindi tao, kundi ang Ama sa langit. Praise the Lord. That is why sabi niya, and thou art better, and upon this rock I will build my church. The very foundation being is how you know Jesus Christ. And if you are the church, you have the power. Sabi niya, even the gates of hell shall not prevail against it. You can never lose against the people. You can, hindi ka pwedeng matalo mga kapatid ng Diyos. Tandaan po ninyo ito, the church, you being in the church, hindi ka pwedeng matalo ng Diablo. Paano ka matalo? O magpatalo ka. Right? If you choose to lose, then you will lose. But if you don't, but if you stand and claim the promise of God and power in the name of Jesus Christ. Nalala ko merong kanta. There is power, wonder working power in the name, in the blood of the Lamb. Diba? The name of Jesus Christ has power against them. Sabi pa nga demons will flee. No? At the name of Jesus, demons will flee. Praise the Lord. But if you allow the devil to have his way in your life, then you will. Kaya ngayong gabi mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong Bible study online. And nawa po, kung meron po kayong mga katanungan, ipasa nyo lang po dyan, mag-comment lang po kayo dyan sa FB Live po natin at babasahin po natin, sagutin po natin. Pero bago po ang lahat, allow me to pray for you. Kung may mga bisita po kaming nakikinig ngayon at gusto nyo po magpabaptize, dalian nyo na po. Dalian nyo na po. Wala pong bayad yan. Ano po? Pero malapit pong dumating ang ating Panginoon. Time is to. So don't waste time. I will pray for all of you para po sa ating gabi at ating pagbuo. Let us bow. Heavenly Father, Lord Jesus, we pray to God. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon ngayon na amin pong narinig ang iyong banal na salita. Salamat, Lord, sa confidence na ibinigay mo sa amin ngayon. Panginoon, na makilala ka namin at mapaglingkuran ka namin na nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, Panginoon, para iligtas kami. Lord, ikaw ang Diyos sa Espiritu, O God, hallelujah, na naglikha ng lahat ng bagay. Subalit ikaw din ang nagkatawang tao, Panginoon, para kaming lahat ay maligtas na mananampalataya sa iyo. Panginoon, sa gabing ito, pagpalain mo ang aming mga mahal na bisita na nakikinig, Panginoon. Sa mga gustong mabautismohan na mahugasan ng kanilang kasalanan at gustong maligtas, Lord, I pray, talk to them tonight. Talk to their hearts, God, and in their minds. Ikaw, Panginoon, na magbisita kung saan magkaroon sa kanilang mga pamamahay. Sa aming mga kapatid, Panginoon, sa kanilang pamamahay, O Lord, ikaw, O God, ang magbisita sa kanila ngayon din. Hipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga sakit o kung mayroong mga karamdaman, maging, Panginoon, sa mga problema, solusyonan mo, Panginoon. Maging sa mga kawalan, O Lord, hallelujah. Maaaring ang ilan sa amin, Panginoon, na may mga pangangailangan, O God, na hindi kayang maibigay ng tao, Lord, make a way for them. Oh God, I know, Lord, nothing is impossible with you. All things are possible with you, God.
Hallelujah, hindi man namin maisip kung anong solusyon. Pero alam namin, kaya mo itong gawin, Panginoon. Kaya mo itong ipadala sa kanila. Whether it is material man, financial man, Panginoon, or maging peace of mind man, Panginoon. Hallelujah, kapayapaan sa kanilang pag-iisip. God, hallelujah, we declare it tonight. Hallelujah, by the promises of your name. Hallelujah, by the promises of your word. Hallelujah, we claim the power tonight in the name of Jesus Christ. Hallelujah, blessings, deliverance, healing, oh God, provision, and victory in Jesus' name. Bless, O Lord, our visitors today and every brethren and family in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po muli sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pong pag-subaybay. Praise the Lord po.